GMRC 4, Quarter 3, Week 8. Mga laro ng lahi na nagpapasidhi sa pagmamahal sa bayan at kapwa Pilipino. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMC. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga laro ng lahi na nagpapasidhi sa pagmamahal sa bayan at kapwa Pilipino. Mga layunin. Una, nakakikilala ng mga laro ng lahi kasama ang kapwa bata sa rehiyong kinabibilangan na nagpapakita ng kanilang kultura. Pangalawa, naipaliliwanag na ang mga laro ng lahi kasama ang kapwa bata ay paraan upang maitampok muli ang kultura ng lahing Pilipino. Pangatlo, nakalalahok sa mga laro ng lahi kasama ang kapwa bata na nagtatampok sa kultura ng rehiyong kinabibilangan. Unang araw. Maikling balik-aral. Ano ang iyong gagawin? Una, kapag pumasok ka sa isang malinis na silid-aralan, ano ang iyong magiging pakiramdam? Magaling! Makakaramdam ako ng saya at ginhawa dahil maaliwalas at kaaya-aya ang paligid. Mas nagiging komportable ako at mas madaling makapag-focus sa mga gawain sa klase. Pangalawa, ano ang sinasabi ng iyong isip na gusto mong gawin sa loob ng isang malinis na silid-aralan? Mahusay! Gusto kong mag-aral ng maayos, maging responsable at panatilihing malinis ang silid-aralan. Panghikayat na gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Personal na pagsulat ng damdamin bilang isa. Sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Una, ano ang iyong unang naramdaman nang mapabilang ka sa pangkat? Pangalawa, paano kayo nakapagpasyang magkaroon ng pangalan ang pangkat? Bakit ito ang pangalang pinili? Pangatlo, paano kayo nakapagpasyang magkaroon ng cheer
ang pangkat. Bakit itong mga gamit, props o costume ang inyong ipinakita't ginamit? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Personal na pagsulat ng damdamin bilang 2. Sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Isulat kung oo o hindi ang iyong sagot. Para sa unang hanay, mga pakiramdam sa pagpasok sa isang malinis na silid-aralan. Una ay masaya. Naramdaman ko rin ba ang mga ito habang ginagawa ang cheer? Ang mga maaaring sagot ay oo o kaya naman ay hindi. Pangalawa, payapa, oo o hindi. At pangatlo, masarap, kumilos, oo o hindi. Ikalawang araw. Unang aralin, mga larong lahi at ang kagandahan nito. Pamprosesong pag-unawa. Ang kulturang Pilipino ay nasasalamin sa mga tradisyonal na laro o kung tawagin natin ay laro ng lahi. Suriin natin ang mga halimbawa ng makulay na mundo ng mga tradisyonal na larong Pilipino na nakakaaliw sa mga henerasyon at tuklasin ang kahalagahan na taglay nila sa ating kultural na pamana. Narito ang mga halimbawa ng laro ng lahi. Una, tumbang preso. Sa larong ito, ginagamit ng mga manlalaro ang kanilang tsinelas bilang pamato upang patumbahin ang isang latang nakapwesto sa gitna ng isang bilog o linya. Ang bawat manlalaro ay may kanya-kanyang tungkulin. Isa ang magiging taya na siyang magbabantay sa lata, habang ang iba naman ay magiging tagatira ng lata gamit ang kanilang pamato. Pangalawa, luksong baka. Sa luksong baka, ang taya ay yuyuko habang ang ibang manlalaro ay tatalon sa kanyang likuran nang hindi siya nahahawakan. Habang nagpapatuloy ang laro, unti-unting itinataas ng taya ang kanyang katawan, kaya't nagiging mas mahirap ang pagtalon para sa mga kasali. Pangatlo, patintero. Ang mga taya ay tatayo sa mga guhit ng playing field at bawat linya ay may isang manlalarong nagbabantay. Isa sa kanila ay nakapwesto sa gitnang pahalang na guhit na siyang tanging maaaring gumalaw sa mga patayong linya. Pang-apat, piko. Ang mga manlalaro ay tatayo sa likod ng guhit at bawat isa ay may dalang pamato na karaniwan ay bato o maliit na bagay. Salitan silang magpapalipad ng pamato papunta sa tamang kahon at saka lulukso-lukso sa bawat bahagi ng guhit. Iwasang matapakan ang mga linya.
kailangang lumundag gamit ang isang paa maliban sa mga kahong pinapayagang tapakan ng dalawang paa. Panglima, sipa. Ginagamitan ito ng sipa, isang laruan na maaaring gawa sa barya o kaya naman ay karaniwang singko na may nakataling plastic straw o kaya'y bola na yari sa ratan. Layunin ng laro na sipain ang sipa ng paulit-ulit gamit ang paa, karaniwang bahagi ng instep nang hindi ito mahuhulog sa lupa. Pamprosesong pag-unawa. Maikling survey. Lagyan ng check kung alam mo ang sumusunod na mga tradisyonal na laro o laro ng lahi. Para sa unang hanay, tradisyonal na laro o laro ng lahi. Una, agawan base. Alam ko ang larong ito. Oo o hindi. Pangalawa, agawang sulok. Oo o hindi. Pangatlo, araw, lilim. Oo o hindi. Pang-apat, bahay, bahayan. Oo o hindi. Panglima, bahay kubo. Oo o hindi. Pang-anim, bati cobra. Oo o hindi. Pang-pito, bulong pari. Oo o hindi. Pang-walo, Jack and Boy. Oo o hindi. Pang-siyam, langit, lupa. Oo o hindi. Pang-sampu, luksong baka. Oo o hindi. Pang-labing-isa, luksong lubid. Oo o hindi. Pang-labing-dalawa, patintero. Oo o hindi. Pang-labing-tatlo, piko. Oo o hindi. Pang-labing-apat, sipa. Oo o hindi. At pang-labing-lima, tumbang preso. Oo o hindi. Pinatnubayang pagsasanay. Pagtapat, tapatin. Itapat ang mga nasa ikalawang hanay sa tama nilang paglalarawan sa unang hanay. Isulat ang tamang titik sa patlang. Unang hanay. Para sa unang bilang. Ito ay laro ng mga galaw ng kamay na sikat sa mga Pilipino. Ito ay isang labanan ng talino habang sinusubukan ng mga manlalaro na hulaan at kontrahin ang mga galaw ng kanilang kalaban. Kaya maghagis ka man ng bato, papel o gunting naway mapanig ka ng swerte habang sumisigaw ka ng Jack and Boy sa tagumpay. Ikalawang hanay. Narito ang mga pagpipilian. A. Agawan base. B. Agawang sulok. C. Araw, lilim. D.
bahay, bahayan. E, bahay, kubo. F, bati, kobra. G, bulong, pari. H, jack and fool. I, langit, lupa. J, luksong baka. K, luksong lubid. L, patintero. M, piko. N, sipa. O, tumbang preso. Ano ang tamang sagot? Ito ay H, jack and boy. Pangalawa, ang mga manlalaro ay bumubuo ng isang bilog at isang lihim na mensahe ang ibinubulong mula sa isang tao patungo sa susunod hanggang sa maabot nito ang huling manlalaro. Ang huling mensahe ay ibinabahagi ng malakas na kadalasang nagreresulta sa pagtawa kapag ito ay nakakatuwang binaluktot sa daan. Ano ang tamang sagot? Ito ay G, bulong pari. Pangatlo, ang mga manlalaro ay bumubuo ng isang linya at pumalili sa pagtalon sa isang nakayukong baka o bull. Sa bawat matagumpay na paglukso, tumataas ang taas ng nakayukong manlalaro. Ano ang tamang sagot? Ito ay J, luksong baka. Pang-apat, ang mga manlalaro ay lumukso sa grid. Maingat na iiwasan ang mga linya at lumapag sa mga may numerong kahon. Dapat matagumpay na makumpleto ang buong grid habang sumusunod sa mga panuntunan ng bawat kahon. Ano ang tamang sagot? Ito ay M, piko. Panglima, ang mga manlalaro ay mag-aagawan upang mahawakan o maabot ang itinalagang lugar depende sa tawag ng pinuno ng laro. Habang tinatawag ang langit, dapat hawakan ng mga manlalaro ang anumang nakataas sa ibabaw habang hinihiling ng earth na hawakan nila ang lupa. Ano ang tamang sagot? Ito ay langit, lupa. Pang-anim, dalawang koponan ang magkaharap sa isang hugis parihaba na hinati ng mga linya. Ang layunin ay matagumpay na makatawid sa teritoryo ng kalabang koponan nang hindi nahuhuli. Samantala, ang mga tagapagtanggol ay naglalayon na harangan ang kanilang landas gamit ang matulin na paggalaw at matalinong mga diskarte. Ano ang tamang sagot? Ito ay L, patintero.
Pang-7, dalawang tao ang may hawak sa bawat dulo ng lubid at ang iba naman ay salitan sa paglundag dito. Habang umuusad ang laro, tumataas ang bilis at pagiging komplikado nito na hinahamon ang mga tumatalon na sumunod sa ritmo. Ano ang tamang sagot? Ito ay K. Luksong lubid. Pang-8, gumaganap ang mga bata sa iba't ibang tungkulin. Ginagaya ang mga nasa hustong gulang at nakikisali sa mga mapagkunwari na senaryo. Ang isang bata ay maaring umako sa tungkulin ng magulang, habang ang iba ay magiging mga kapatid o kamag-anak. Gamit ang makeshift props at walang katapusang pagkamalikhain, isang mundo ng make-believe ay nagbubukas. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Bahay-bahayan. Pang-9, isang laro na ipinagdiriwang ang pagiging simple ng pamumuhay sa kanayunan. May inspirasyon ng tradisyonal na kubo ng mga Pilipino o kubo. Ang larong ito ay nagsasangkot ng paggawa ng mga miniature na bersyon gamit ang mga natural na materyales tulad ng patpat, dahon at bato. Ang hamon ay nasa pagbuo ng isang matibay at isang bahay kubo na maganda sa paningin. Ano ang tamang sagot? Ito ay E. Bahay kubo. Pang-10, isipin ang isang palaruan na naging isang larangan ng digmaan na may 2 koponan na nag-aagawan para sa pangingibabaw. Ang bawat koponan ay nagbabantay sa itinalagang base nito habang sinusubukang hulihin ang mga kalaban at dalhin sila sa kanilang sariling teritoryo. Ang laro ay nangangailangan hindi lamang ang bilis ng paa, kundi pati na rin ang matalinong taktika at pagtutulungan ng magkakasama. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Agawan base. Pang-11, kilala rin bilang Sun and Shade, ay isang laro kung saan ang isang tao ay pipiliin bilang taya o it. Nakapiring ang taya habang nagbibilang. Hahanap ang iba ng mga lugar na napagdesisyonan kung may araw o lihim at doon sila tatayo. Pagkabilang ng taya ay dahan-dahan siyang lilibot ng nakapiring upang mahawakan ang ibang manlalaro nang hindi niya nakikita. Pwedeng lumipat habang naghanap ang taya sa lugar na napagdesisyonan kung araw o lilin. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Araw, lilim. Pang-12, larong pumapalakpak sa kamay. Ang ritmikong larong ito ay nangangailangan ng 2 manlalaro na sumasalamin sa mga galaw ng kamay ng isa't isa habang kumakanta ng nakakaakit na tono.
Ang hamon ay nakasalalay sa pagpapanatili ng pag-synchronize habang nagdaragdag ng mga komplikadong pattern at pagkakaiba-iba sa pagkakasunod-sunod ng pagpapalakpak. Ano ang tamang sagot? Ito ay F. Bati Cobra. Pang-13, layunin ng mga manlalaro na mapanatili ang paglipad ng pinagsama-samang goma o tingga na may papel o tela. Ito ay sinisipa at hanggat maaari mapanatiling hindi nahuhulog sa lupa. Ano ang tamang sagot? Ito ay N. Sipa. Pang-14, naglalaro sa loob ng isang nakakulong na lugar. Ang larong ito ay naghaharap ang dalawang koponan laban sa isa't isa. Ang layunin ng laro ay upang makuha ang sulok o home base ng kalabang koponan nang hindi nahuhuli. Ito ay ginagawa sa isang kapanapanabik na sayaw ng mga kalkuladong paggalaw habang sinusubukan ng mga manlalaro na lampasan ang kanilang mga kalaban. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Agawang sulong. Pang-15, nagsasangkot ng pagbagsak ng lata na binabantayan ng isang manlalaro na kilala bilang taya o preso. Ang ibang mga manlalaro ay nagtatangkang itumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng kanilang mga tsinelas o iba pang bagay dito, habang ang preso ay nagtatanggol dito. Ano ang tamang sagot? Ito ay O. Tumbang preso. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, aspekto ng kulturang Pilipino sa mga larong lahi. Pagproseso ng pag-unawa. Kapag naglaro ka ng sumusunod na laro ng lahi, iyong natututuhan ang sumusunod na aspekto. Narito ang aspekto ng mga halimbawa ng laro ng lahi. Negosasyon ng mga tungkulin sa bahay-bahayan. Koordinasyon na kinakailangan sa patintero. Pagiging tapat kapag naglalaro ng bulong pari. Pagpaplano ng susunod na hakbang sa Jack and Poy. Pagtalon at pagsipa
sa sipa. Pag-estratehiya sa agawang sulok. Pagtakbo at pag-iwas sa agawan base. Pagdiriwang ng tagumpay sa luksong baka. Tanggapin ang pagiging taya ng may kagalakan sa tumbang preso. Pinatnubayang pagsasanay. Pagtapat, tapatin. Itapat ang mga nasa ikalawang hanay sa tama nilang paglalarawan sa unang hanay. Unang hanay. Para sa unang bilang, nag-aalok ng nakakapreskong alternatibo na nagtataguyod ng pisikal na aktibidad at malusog na pamumuhay. Ang pagtakbo, pag-iwas, pagtalon, pagsipa sa mga laro ng lahi ay tumutulong sa mga bata na bumuo ng matibay na kasanayan pang-pisikal. Para sa ikalawang hanay, narito ang mga pagpipilian. A. Nagpapaalala sa ating pinagmulan. B. Pinagbubutihan ang interpersonal at social skills. C. Nagpapanatili ang isang malusog na pamumuhay para sa mga bata. D. Tumutulong sa pagbuo ng pananagutan, katapatan at integridad. E. Nagpapaunlad ng mga kasanayan sa pag-unawa. F. Nagsusulong ng sportsmanship. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Nagpapanatili ang isang malusog na pamumuhay para sa mga bata. Pangalawa, naglilinang na matuklasan ang kahalagahan ng patas na laro, paggalang at katatagan. Magdiriwang man ng tagumpay sa isang laro o tanggapin ang pagkatalo ng may kagalakan, ang mga bata ay nagpapaunlad ng bertud ng pagiging palaro na nagbibigay daan para sa isang malusog na saloobin patungo sa tagumpay at kabiguan. Ano ang tamang sagot? Ito ay F. Nagsusulong ng sportsmanship. Pangatlo, nagpapasigla rin sa pagunlad ng pag-iisip. Ang mga larong ito ay nangangailangan ang mga bata na mag-isip ng kritikal, gumawa ng mabilis na mga desisyon at lutasin ang mga problema. Ano ang tamang sagot? Ito ay E. Nagpapaunlad ng mga kasanayan sa pag-unawa. Pang-apat, nagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan at pagtutulungan. Natututo ang mga bata ng mga kasanayan habang sila ay nakikipag-usap, nakikipagtulungan at nag-estratehiya sa kanilang mga kalaro. Ang mga larong ito ay nagpapatibay ng pagtutulungan ng magkakasama at nagpapatibay sa kakayahan ng mga bata ng maayos
tungo sa iisang layunin. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Pinagbubutihan ang interpersonal at social skills. Panglima, nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga henerasyon na nagdadala ng diwa ng ating wika, kaugalian, kasaysayan at kultural na pamana na nagpapaunlad ng isang pakiramdam ng pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa kanilang pamanang Pilipino. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Nagpapaalala sa ating pinagmulan. At panghuli, nagtatanim ng mahalagang pagpapahalaga sa mga bata na nagtuturo sa kanila ng kahalagahan ng responsibilidad, katapatan at integridad. Binibigyang diin ng mga larong ito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tuntunin, paggalang sa mga hangganan, at paghahalinhinan. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Tumutulong sa pagbuo ng pananagutan, katapatan at integridad. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagsusulit. Tama o mali? Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama at isulat naman ang mali kung ang pangungusap ay mali. Una, ang laro ng lahi lamang ang pinakakatangi-tangi at pinakamabisang nagpapagaan sa isang mabigat na araw at ang pinakamagandang paraan sa pagpapahinga ng ating isipan.
Tama o mali? Ito ay mali. Pangalawa, ang laro ng lahi ay mga larong nilalaro ng mga bata lamang, kadalasang gumagamit ng mga katutubong materyales o instrumento. Tama o mali? Ito ay mali. Pangatlo, ang mga tradisyonal na laro ay maaaring bumuo ng mga pisikal na kakayahan habang sila ay naglalakad, tumatakbo at tumatalong sa pagpapabuti ng kanilang mga istruktura ng buto at kalamnan na tumutulong sa pagpapahusay ng kanilang immune system. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-apat, ilan sa mga halimbawa ng laro ng lahi ay ang luksong tinik, tumbang preso, tagu-taguan, langit-lupa, patintero, piko, sipa, palo sebo, itik-bulag, Chinese garter, agawang base, at siyato. Tama o mali? Ito ay tama. Panglima, isa sa pinakamahalagang aspekto ng nasyonalismo, kultura at tradisyon ng bansa ay ang mga tradisyonal na laro o laro ng lahi. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-anim, lumalabas ang kahalagahan ng laro ng lahi sa usapin ng kalusugan, kultura, panlipunang adhikain at pagpapahalaga ng isang bata. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-pito, nagbibigay daan ang laro ng lahi na makaranas ng mas malusog na pamumuhay dahil nangangailangan ito ng pisikal na paggalaw na makapagpapanatili sa ating tamang kalusugan. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-walo, patok na patok ang laro ng lahi sa mga bata dahil ito ang mga laro o sports na karaniwan nilang nilalaro na gumagamit ng makabagong teknolohiya. Tama o mali? Ito ay mali. Pang-siyam, sa laro ng lahi, hindi maaaring lumikha ng sariling aktibong recreational game. Tama o mali? Ito ay mali. Pang-sampu, sa pamamagitan ng paglalaro ng laro ng lahi, mapapaunlad nito ang mga motor skills, koordinasyon ng katawan, ehersisyong lokomotor, ilapat ang mga aktibidad na may kaugnayan sa kasanayan, at mapahusay ang kapasidad ng pag-iisip. Tama o mali? Ito ay tama. Mahusay mga bata! Ano
ang mga natutuhan mo sa araw na ito. Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga larong lahi at ang kagandahan nito, at ang aspekto ng kulturang Pilipino sa mga larong lahi. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.